Nakakagulat na balita ngayon kabibig kung saan sinasabi dito na aaristuhin daw si Congressman Pulong Duterte. May warrant of arrest. Kaya ang mga DDS, ang mga supporters, lalong-lalo nandun sa Davao ay sumugod sa bahay ni Kong Pulong para protektahan. In kaso may mga tanim tanim ebidensya ilalagay sa bahay ni Kong Pulong para lang talaga maaresto si Kong Pulong. Naku po, para nakikita natin ng pattern ba? Parang takot na talaga sila gagawa sila talaga ng hakbang para mawala talaga ang pamilyang Duterte. Makulong ang pamilya Duterte, ma-impeach si BP Sara para walang makakatakbo na isang Duterte sa 2028. Nakikita na nila na medyo hindi ma-impeach si BP Sara, so ang gagawin nila para kontrolin si BP Sara, takutin si BP Sara, takutin ang mga Duterte, ay naku, aarestuhin nila, ipapakulong nila si Pulong. Ang tanong, ano bang kasalanan ni Pulong? May kaso ba? O ito kabibiga, ito yung post ni Miss Joey, nakita natin, kaya agad-agad nating vlinag dito para meron tayong impormasyon hinggil dito mga kabibig. Ito kabibig, oh. Ito yung pinost ni Miss Joey. Okay. Try natin ha. Sabi dito, allegedly, a search warrant was issued against Kong Pulong's dwelling. Related case is still unknown. Vloggers and volunteers are now in front of Kong Pulong's home in Davao City. Nako, sino kaya ito kabibig? Oy, ano bang problema nila? 'Di ba? Ito ang baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko itong issue na to, nakita kong post ni Joey. So meron tayong video dyan kabibig na ipapakita natin kung talagang merong mga volunteers and vloggers na nagpunta ngayon sa bahay ni Kong Pulong para i-check kung totoo ba itong may warrant of arrest si Kong Pulong. At pinoprotektahan nila ang bahay ni Kong Pulong. Let's find mga kabibig ha, meron akong video dyan, hanapin natin. Ito kabibig, hanapin natin ha. Hindi yan. Ito to. Ito kabibig. Dito tayo sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Yan o, kami nagbabantay dito. Naka-full alert, full force. Ayan. So, study tayo sa mga legal requirements in the implementation of search warrant. Ooh. So kung may mga bisita man na dumating dito sa bahay ni Congressman, kasi meron tayong naririnig na mga chismis. So kung mayroon ba mga bisita na pumunta dito sa bahay ng ating butihing Congressman Pulong Duterte, so naka-full alert po dito ang mga staff po ni Congressman Pulong Duterte. Ayan. Ayun. So, hindi natin alam ang possible na mangyayari. So, mas okay na nag-iingat mga boss. Let's go! Dito tayo sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Yan o, kami nagbabantay dito. Naka-full alert. Full force. Talaga, full force. Yan. So, study tayo sa mga legal requirements in the implementation of search warrant. Nako na yan na. So kung may mga bisita man na dumating dito sa bahay ni Congressman, kasi meron tayong naririnig na mga chismis. So kung mayroon ba mga bisita na pumunta dito sa bahay ng ating butihing Congressman Pulong Duterte, so naka-full alert po dito. Hala. Ang mga staff po ni Congressman Pulong Duterte. Naku, full alert talaga. Ayun. So, hindi natin alam ang possible na mangyayari. So, mas okay na nag-iingat mga boss. Tama. Let's go! So, ito ang komento ng ating mga netizens. Basahin natin ha. Nagsimula na naman sila kaya always magbantay. Sila din mismo dahilan bakit lalong minahal ang mga Duterte ng mga 85% taong bayan, sino lagi inaapi niya, sila yung umaangat. Anong drama naman ang gawa ng DILG? Hindi talaga nila tatatana ang mga Duterte. Anyari sa admin na to. Boss, lulusobin daw bahay nila Baste, Pulong at KOJC, sabi ni Menyuan. Ingat lahat baka lagyan ng tanim at baka may makapasok na traidor.
Narinig ko usapan ng kuya ko, isa po kuya ko na security na nasa Malacanang, ano ba to? Ingat lahat, kukunin daw ni BBM ang asset ng KOJC, i-take over daw nila. Hala, ano ba yan, minuan? Posible po, mas okay po na magbantay. Matagal nang in-expose ni Maharlika ang balak talaga nilang kunin ang KOJC. Matagal na yan nakaplano. Dapat doon na po magstay ang mga members ng KOJC kasi sa kanila yun, sa KOJC yun. So tulis na robbery in short. Naku po, mukhang nakakatoo nga ang sinabi nila na gagawing IDCA site ang KOJC compound. Naku po, yan na. Yan po ang mga komentuhan ni Minyuan. Sabi ni Minyuan, isa sa mga security daw na nasa Malacanang ang kuya niya at yun daw ang plano. Naku po, nakabatak na naman ang bangag admin. Ingat from Miss Joey. Ang pingkunuhay. Dapat lang talaga yan, dapat doon din sa likod loads. Baka kasi suyop na po siguro si Bangang. Baka mag-invento si VVM, pinakamalaking drone kagaya ng Iran. Lahat gagawin nila para ang mga Duterte mawawala sa politika. Lagyan ng CCTV palibot sa bahay. Boss Mail, punta dyan ngayon ang mga kasamahan natin 24/7 vloggers, volunteers. Naku po, yan nakabig. Lagyan ng CCTV yung monitor ng cellphone para alam kung sino yan. Ingat kayo dyan at mapagmasid at may tag po ang lahat kasi alam natin ang nagalawan sa administrasyon ngayon. Gagawin ang lahat para sa personal nilang interest. Raid na po sila, posible po, kaya mas mabuti naka full alert po. Ganun talaga. Yan kabibig ha. Yun ang nakita at napanood natin ang isang video kung saan sinabi na naka full alert na daw sila. Sa bahay, naka-standby na sila sa bahay ni Kong Pulong, mga kabibig. Naku po, delikado si Kong Pulong. Napagtripan na naman si Kong Pulong, mga kabibig. Si Kong Pulong kasi kahapon ay meron siyang pinost, statement of Representative Paulo Pulong Duterte hinggil sa, kay BBM na nag-worry si BBM na wala siyang legacy. Wala naman siyang legacy talaga. Ito kasi ang statement ni Kong Pulong. Baka dito natamaan si BBM. Statement of Representative Paulo Duterte. I find it ironic that President Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr. is worried about anyone undoing his legacy. The only legacy I can think of is the legacy of corruption, which clearly you have surpassed that of your infamous father. Mura ma-proud na pod siguro ka kay ang imong anak gusto man pod musunod nimo. Gahaman naman kaayo sa Kongreso, bisan walay nahibalaan gawa sa pagtigom og maleta. Pati mga seasoned mga congressman hadlok pa niya. May mga mga seasoned congressman takot na kay sino ba yung anak ni Marcos? Si Sandro. Takot kay Sandro. Kasi daw ang nagawa lang daw ni Sandro ay magtigom or mag-impake ng mga maleta. Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They're concerned about their daily struggles, the rising cost of living, and a government that should be working for them, not for itself. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino, and of course, your being one and the only bangag president. Hala, yun daw ang legasya ni BBM, bangag president. Naku po, mga kabibig. So ano ang iyong reaksyon hinggil sa latest trending news ngayon na si Kong Pulong di umano ay may allegedly merong pinalalabas na search warrant. Naku, ano ba naman 'yan? Ay naku, grabe yung pagyurak na sa mga Duterte. Fishing expedition warrant daw, sabi ng isang netizen. Kasi si VP may impeachment, ang sabi may Pulong, kung sakaling manalo ang impeachment, kaya hinahanapan na lang butas si Pulong, sabi ni Ads PDC. Manggugulo naman sila para pang-divert, pero ang target talaga ay KOJC. Hala, KOJC? Ano nangyari? Kasi daw ang chika-chika, ang KOJC daw ay posible maging target place na doon daw ilalagay ang bagong business ng Amerika ng ammunition, magagawa-gawa ng baril. Maganda daw yung yung area na yan ng KOJC compound. Naku po, ano ba naman yan?
Pero di nila ma-arrest ang mga involved sa flood control at ang House of Representatives nagkaroon ng insertion, demolition job talaga. Ano naman kabalbalan ito? Itong sindikatong gobyerno ayaw tumigil. Grabing panggigipit. Yung flood control, oy, ano na, unahin nyo. Gumagalaw na ang mga evil. Pinatakpan ang flood control anomaly, nalihis sa shortage of fuel. Of course, nalihis talaga kabibig, oy. Nawala sa limelight yung flood control project. May iba kasing DCPO chief at taga Luzon pa. Di kasi nila mapaluhod si Police Colonel Muarip kaya pinalitan siguro. Ayan mga kabit. Naku, paano yan mga kabibig? Naku, awawa si Pulong, no? Naku, ano kaya? May kapalpakan naman siguro na labas kaya gagawa ng eksena doon malilihis na talaga atensyon ng tao para hindi sila ang topic. Grabe, no? Grabe, parang ano sa palagay yung kabibig? Yung iba, well, ang mga supporters ay talagang careful na lang din sila, baka kung ano-anong gagawin at magtanim, ebidensya pa sila kay Pulong Duterte. Si Pulong nandun sa The Hague yata, and I think so. Siya kasi ang nakatoka na magpunta kay Pangulong Duterte, or nakabalik na ba si Pulong sa Pilipinas? Hindi pa natin alam yan kabibig, baka later ang magbibigay ng update. Pero nakakatakot, no? Itong mga pangyayari ngayon. Naku po. So sana, ano lang to tawag dito, alarming ito. At the same time, I'm sure maraming mga vloggers ngayon ang pupunta at mga volunteers ay pupunta sa bahay ni Kong Pulong para tingnan kung ano ba ang nangyayari. Delikado naman ito mga kabibig ko eh. So, yun lang po mga kabibig ang ating Lilis Libak-Libak for today. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Salamat po mga kabibig. Ay nako, grabe mga kabibig. Hintayin natin kung ano pang susunod na balita. Lalo na itong di umano'y merong arrest warrant o aarestuhin si Kong Pulong sa hindi pa alam kung ano ang rason. Mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Pero sabi ng iba ba, diversionary tactics daw ito ulit. Baka dahil may bagong sasabog na issue na related sa mga asawa, kaya kailangan nilang pagtakpan at uunahan. Unahin daw si Pulong. Ay, iwan ko kabibig ko, nakakagulo talaga. Ang daming problema ng pamilyang Duterte, no? Hindi sila tinatantanan ba? Every month, every week, dapat talaga mag-trending ang mga Duterte at talagang sisirain talaga ang pangalan nila. Yun lang kabibig.